Okay guys, good afternoon. Today is Tuesday, November 11, 2025, 2:30 p.m. Kung makikita nyo, nakabihis ako. Suit ko yung um, fitted, fitted na New Era cup ko. Ayan. So, alis kami ngayon ng wife ko. Pupunta kami sa Pembo Doctors. Bakit? Kasi magpapacheck up kaming dalawa. Dahil may nangyaring hindi namin inaasahan na for the first time nangyari sa amin. Ano yon? Na food poison kami guys. Na sa kinain naming tilapia last Friday. Last Friday yata yon nung nag-iyaw ako dito sa likod. So yun, binili ko yung tilapia guys dito sa may malapit sa amin, sa kabilang street lang namin kasi may nagtitinda dyan ng mga gulay, mga karne, mga isda, ayun. So unfortunately, yung nabili kong tilapia is hindi na maganda. Pero wala siyang amoy or nagpakita na sira na siya. Alam niyo yun? So napansin ko lang siya guys nung iniiyaw ko siya. So going back, pasensya na sinara ko yung pinto namin. So napansin ko lang siya guys nung iniihaw ko na siya, nadurog siya nung finlip ko na. Tapos nagtataka ako bakit yung laman niya nag-separate na. Inamoy ko naman siya guys So wala siyang amoy totally, as in wala kang mapapansin na sira na siya or anything na matagal na siyang patay or matagal na siya kung saan mo siya kinuha, ganun. And then flip it over ko, nadurog. So ang thinking ko nun guys is na siya, sira na talaga. Pero wala sa isip ko yung ganun eh. Basta ang alam ko wala siyang amoy, yung tipong ganun. Tapos ayun. So naluto siya, kinain namin ng tanghalian. And then unfortunately, come by night, naglabas siya ng rashes sa akin, napansin ko sa akin. Ayan guys, so sobrang dami yan kung makikita nyo, pati sa katawan ko. So ang dami, sa likod ang dami rin. Then after kong magkaroon, yung wife ko nagkaroon din. So mas worse yung kanya kasi halos naubos niya yung buong yung buong tilapia, pati ulo nakain niya. So ayun, kaya ngayon guys, punta kami sa Pembo Doctors, magpapa-check up kami. Tingnan namin kung anong magiging gamot na i-reseta sa amin kasi nakapag-pre-med na kami, tawag doon, pero nandito pa rin siya nandito pa rin yung mga rashes, pati sa mukha ko meron, leg ko meron, sa dibdib ko ang dami, pati sa likod. So ayun, samahan nyo kami guys sa Pembo Doctors, tapos ikukwento ko na lang later yung mga nangyari pa. Okay? Nag-merit Christmas, ibig sabihin may tip yun. Basta yung tatagilin ko sa'yo, alam ko, pick up ko. So guys, nandito na kami ngayon sa Pembo Medical Doctors. Pasok na kami sa loob. Guys, nandito na tayo sa loob ng Pembo Doctors Medical Clinic dito sa Sampaguita Street, Barangay Pembo. So naghihintay na lang tayo ng tatawagin tayo. 2,000 years later. Okay guys, nandito kami ngayon. Papunta kami ngayon ng SM Ora Matanda kasi Premier. Oo, 40 years old siya. Sabay yung husband niya, 35? 36. Oh, 36. Ayun. May nakausap kami, dalawa ni wife. So nawawala yung husband niya, 4 days na missing.
with no contacts at all. Ni hi, ni hello, wala. So kaya naglagay siya ng missing. Yun, pinaghahanap na ni Ma'am Helen, yun yung name niya. So panoorin nyo rito guys sa vlog ko. Baka at least makita nyo or matuntun nyo kung nasan si Sir, yung nawawala niyang husband. Daan muna kami rito guys sa SM Ora. Okay guys, nandito kami ngayon sa SM Ora. Bumili lang kami ng konting prutas. Ito yung binili namin prutas guys, so ayan. So mamaya re-reveal ko sa inyo sa bahay. But for now, restroom muna kami ni wife. Kasi naiihi na kami. Okay, see you in a bit. CR shot. Ganda ng CR dito guys. So, lawak ko. Oh, diba? Wow! Ang ganda rito. Nandito kami guys sa taas, sa second floor. Dito kami nag-CR kasi punong-puno yung sa baba eh. Ayun si wife po. Papunta kami ngayon ng market sa Mercury Drug kasi bibili kami ng gamot. Ang ganda niya oh. Yan. Sabi ni Tita Claret, baka daw hypersensitivity reaction siya. Dito na kami guys sa crossings. Ayaw kasi naman si kuya mo, ayaw ibigay ako coverage pa na kami yung lalaki. Hindi nga sumasagot sa kanya eh. Ako tumawag ka ha. Yun, nabuti mabait yung Marshall. Kundi nagkataon huli kayo. Eh, magtatanong kunyari siya. Tactics. So guys, nandito na kami sa gilid ng market. Papunta na kami Mercury Drug. Football. Kilala ko nun. Yun. Dating provisioner namin yun. Few hours later. So yun guys, pupunta na kami ng loob ng market. Kalalabas lang namin dito sa Mercury Drug. Ang daming tao at ang haba ng pila guys. Kita-kits tayo sa loob ng market. Diba yung asawa niya? Sabi niya, kung di ba, pag kunyari nag-inom ka na ng mga lang Oo. medicine. Oo. Then after 3 days, pag nagtae ka, pumunta ka na sa sa hospital. Hindi pa naman tayo nagtatae. Oo, yung pagtatay, sunod-sunod yun, Mi. Kaya nga, ang ibig sabihin ko, Hindi naman tayo nagtatae, as in wala talaga totally. Ito, gusto kong bilihan nito si Mike, oh. Ayan, no? Yung cute. linis pa. Yung piso. Unahin mo sila. Oo, di ba? Yung cute nila, oh. Ganda din sa bahay na may aso. Nakakasigil. Just kayo. Dumaan lang tayo sa loob ng market. Ngayon, labas na tayo. Uwi na tayo. At may pasok pa ako mamayang gabi. Oo nga, wala pang bread. Saka na lang kapag meron na. Palang pera, sabihin pa lang na pera. Kahit wala. Pauwi na kami guys. Dumaan lang kami sa loob ng market. Mamaya kukwento ko na lang sa inyo kung ano yung mga nangyari ngayong araw na to. But for now,
Uwi na kami kasi may pasok pa ako mamayang gabi. At wala pa talaga ako totally tulog. Titingnan kasi ron, baka mataas yung white blood cell mo. May kasal kasi parang may kumulang siguro sa atin, ha? Pagkakain nun, no? Dito kasi sa tilapia tayo. Oo, di ba? Sobrang traffic, no? Paano? Back to work next. Okay guys, back to the vlog. So ayun, recap ko lang yung nangyari ngayong araw na to. So kanina around 2 p.m. parang ganun, or past 2, something like that. Nagpunta kami ng wife ko sa Pembo Doctors dito sa may Sampaguita Street para magpa-check up kasi ayun nga, nabanggit ko nung intro ko sa vlog na to na food poison kami, kumain kami ng tilapia. So what happened was, bumili ako ng tilapia dito sa malapit lang sa amin, kabilang street lang namin. Dito like ito sa amin is Las Maria then Kampupot. So may nagtitinda doon na parang mini palengke kung saan ako bumibili ng gulay, ng karne like manok, baboy, and then isda like bangus. Ayun. Saturday morning, ang nabanggit ko doon sa intro is Friday. So sorry. So last Saturday morning, bumili ako ng tilapia at saka 2 liempo para ihawin. Kasi nga yung daughter ko is gusto niya inihaw. So ayun, bumili ako ng tilapia knowing that yung tilapia fresh pa. Kasi nga, tawag doon, hindi pa siya, nung hinawakan ko, hindi labsak ba yung tawag sa ganun or hindi malambot. So ano lang, tawag doon, matigas siya. Considering na galing siya sa freezer. Tapos inihaw ko siya, fast forward, inihaw ko siya, and then nagtataka ako, nung time na finlip it over ko, nadurog yung tilapia. So my thinking is, okay, dahil galing nga siya sa freezer siguro, and then nasobrahan siya sa lamig, baka ganun yung nangyari. Pero hindi ko alam na sira na pala yun. Kasi ang unang pumasok sa isip ko, bakit siya nadurog, di ba? So compress siyang tininda nila doon. So ayun na. So yung naluto yung 2 liempo, tapos naiwan yung tilapia. Pag flip it back ko naman, nadurog naman yung kabila. So inisip ko na baka nga sobrang frozen siya kasi inamoy ko pa siya, guys. Ako naglinis. Ako nag-ayos, inamoy ko siya, sabi ko, wala namang amoy. Totally as in walang amoy. Puti yung mata niya ng tilapia, as in, talagang as in walang amoy. Dinaluto na siya. Kumain kami ng tanghali. Ayun yung inulam ko, Saturday ng tanghali. Pero hindi ako kumain ng ganung karami. Then my wife also ate yung tilapia along with me. Kasama nung daughter ko, yung friend ng daughter ko, and then yung pamangkin namin ng wife ko. Pero ang kinain ng daughter ko at saka yung friend ng daughter ko na nag-stay in dito until kanina is yung inihaw na liempo. And then yung pamangkin ng wife ko kumain ng konti lang dun sa tilapia. Pagdating ng gabi, inulam uli namin yun. So hindi namin alam, guys, yung kung may lason ba siya or
Kasi totally wala siyang amoy talaga. As in totally wala siyang amoy. So amoy fresh siya. Kumain uli ako nun, and then yung wife ko, inubos niya, at pati yung ulo, kinain niya. Kasi favorite niya yun guys sa isda eh. As in talagang buto lang yung ititira niya doon. Alam mo yung parang pusa. So ayun, come midnight, Saturday midnight, napansin ko sa katawan ko, bakit parang meron ako rashes na kulay pula. So ito siya, meron siya. Ngayon guys, pawala na siya. So ayun, eto na, habang nagkaroon ka na rashes, tapos bla bla bla, hindi ko naman pinansin na ganun. Tapos, nagtataka ako, itong daliri ko na to, sumasakit. Sobrang sakit guys. As in, sobrang sakit. Hindi ko siya pinapansin, di ba siya na-award or what, kung ano nangyari. Sobrang sakit. Tapos, nung papasok yung midnight, eto na, namaga siya guys. Sobrang maga niya. Hindi ko na na-videoan kasi tawag doon. As in, totaling, akala mo, alam niyo yung gout, na kapag dinikit nyo lang ng ganyan na sobrang tapik lang, sobrang sakit siya, buong katawan ramdam. So, ganun yung nangyari sa akin. And then, yung wife ko, nagtataka siya, bakit parang bumigat yung pakiramdam niya. So, hindi ko pa siya nakikita yung katawan niya, kung kung tawag doon may mga rashes or what. Basta pinakita niya lang, parang wala. So, midnight, around 2 yata, yun, hindi na ako makatulog. So, yung wife ko hindi na rin makatulog. So, as in totally, tawag doon, nagdi-deliryo na kami or what. Sa totoo lang guys, ngayon ko lang na-experience to. Po siya naginip ako guys, alam niyo kung nasan ako? Nasa Titanic. Biruin mo, napanaginipan ko yung sarili ko nandun sa Titanic. Tapos, nasa Pirates of the Caribbean. Ayun lang guys yung napapanaginipan ko. Yung buong araw ng Sabado hanggang Linggo, walang iba. Totally tatayo ako, tapos ganun lang babalik sa higaan. So ayun, fast forward, doon naman sa wife ko, Sunday morning, doon niya nakita. Doon ko napansin pala. Nung tiningnan ko yung likod niya, ang daming red rashes, ang daming pantal, katulad dun sa akin. Ayun na. So nakaramdam na siya ng pananakit, yung mga nerve niya rito, yung mga kasukasuan niya, hindi niya na magalaw, yung paa niya, as in daliri niya sa paa, hindi niya na mabend, yung tuhod niya, hindi niya na mabend. Ganun yung nangyari sa akin guys, para kami na paralyze. Yung tuhod ko, hindi ko mabend, yung ankle ko, yung dalawang paa ko, hindi ko mabend, yung daliri ko sa paa, naka-frozen siya. So as in totally parang paralyzed siya. So ang una namin naisip, yung kinain namin tilapia. Wala kami ibang inulam nung tanghali hanggang hapunan, yung tilapia lang na inihaw. Na binili ko dito malapit sa amin sa palengke. So I'm not saying this kasi na-poison kami ng tilapia. So masarap ang tilapia guys. Mura na, affordable pa sa mga nagtitipid sa mga budget-friendly na ulam, yan mabibili nyo. So, ang akin lang is nadali kami ng poison, nalason kami doon sa tilapia ang binili namin. Pero guys, continue nyo pa rin bumili ng tilapia kung alam nyo okay siya. So, first time namin kasi guys, bumili ng tilapia na patay. Normally, bumibili kami ng tilapia guys, alive siya, yung inihiwa sa harap namin. So, yun, alam mo. Pero ito yung first time kong bumili na dead yung tilapia. So, yun na. Sunday morning, hindi kami totally makagalaw ng wife ko. Yung daliri ko magamaga na to, hindi ko siya mabend. Ni ultimo, guys, yung plastic ng candy na maliit, bubuksan ko lang. Hindi ko mabuksan kasi itong kaliwang kamay ko, kanang kamay ko, hindi ko mabend. Eto, hindi ko naman ganun. So, as in, yung napakaliit na plastic ng candy na kaya kong buksan, hindi ko magawa. Yung wife ko naman, naramdaman niya, parang yung lahat ng kasukasuhan niya, yung mga nerve niya, sumakit. So, na-froze siya. Yung tuhod niya bumigat, hindi rin niya ma-bend, yung paa niya, ganun. So, fast forward, today, Monday, nagpunta nga kami ng Pembo Doctors para magpa-check up. So, nandun na kami sa loob ng Pembo Doctors. And then, my wife told me na, by any chance, i-message ko yung tita ko na doktor. So, yun, minessage ko siya. Whereas, yung papel namin na nandun na sa loob ng clinic ni Doc. So, ayun. So, nag-reply yung tita ko and then tumawag pala sa messenger. And then, hindi ko nasagot kasi nasa Manila siya sa Ongpin. So, ayun, nag-message siya sa akin. Sabi ko, Tita Claret. Shoutout kay Tita Claret. Ayan. Yun yung tita ko na pinsan ko na doktor all the way from Baguio. Ayan.
Doon sila nakatira ng buong family niya. Shoutout sa buong family ni Tita Claret. So ayun, nag-message siya, sabi ko, ganito yung nangyari sa amin ng wife ko, so hindi ko na i-elaborate lahat. And then, sabi niya, bili kami ng Synactive. So, Synactive, so, 1 tablet once a day. So, iinumin mo siya every after meals before bedtime. So, ayun, bumili kami ngayon, nasa amin na. So, yun yung ginawa namin. So, in-skip namin yung check-up namin dyan sa Pembo Doctors. Buti na lang, good thing, pumayag yung help desk, front desk na nandun na tawag doon, i-pull out yung papel namin. Sinabi ng wife ko na yung pinsan ko na tita ko, na doktor, is nag-reply na kasi yun yung iniintay namin na yun. So, okay lang daw. So, fast forward, nandito na kami sa bahay, nabili na namin yung 6 pieces kasi 3 pieces bawat isa sa amin. Yung muna yung pinabili ng tita ko, na si Tita Claret. Ayan. Tapos take namin ng 3 days kasi 3 days kami. Now, kapag nag-effect siya, may nangyaring progress, balitaan namin siya. Now, in the event na wala nangyaring progress, wag naman sana, kailangan namin mag-CBC and urinalysis test para malaman kung may problema ba sa ihi namin at saka sa dugo. So, ayun. Ayun yung mga nangyari ngayong araw na to. So, sa pagpunta namin sa Pembo Doctors na na-cancel, and then, yun nga, tawag doon, may aksidente pangyayari na di mo inaasahan na may nakita kami sa may Hotel 101, sa tapat ng Hotel 101 na si ma'am nagpo-post ng missing person dun sa wall. Ayun, so panoorin nyo guys sa separate vlog ko, ilalagay ko doon. And then lastly, bumili kami ng gamot nandito. Tapos bumili kami ng fruits, pakita ko sa inyo mamaya. So yun guys. So sana maging aral sa inyo tong nangyari sa amin ng wife ko kasi this was the first time na nadali kami, na poison kami sa tilapia na binili namin na hindi namin alam na sira na, which is wala talagang amoy na malansa or what. Talagang fresh siya. Kaso nag-trigger sa amin yung yung pagkasira. Again, hindi ko intention or whatsoever na wag kayong bumili ng tilapia. Ang tilapia masarap, prito, sarsyado, sinabawan, etc. etc. So mura na, friendly, budget friendly na isda, tawag doon, at masarap. Bumili kayo guys kung alam yung tama, basta ang bibili nyo fresh, alive, puti yung mata, alam nyo na yan. Kung regular kayo na pumupunta ng palengke or pumupunta sa mga grocery store, ayan. So, lesson learned for us na don't buy dead tilapia. Specifically, yung frozen na sobrang tagal na. Kasi, hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo, kaya nung nangyari sa amin ng wife ko. So, yun guys, so sobrang haba na tong kwento ko. So, panuorin nyo na lang yung video na to, kung ano yung mga nangyari sa amin ngayong araw na to. Okay? Hanggang dito na lang guys, hanggang sa susunod na vlog. Peace out. Again, shout out kay Tita Claret na ngayon nasa Ongpin sa Manila. Ayan, ingat Tita Claret, pabalik dyan sa inyo sa Baguio at sa buong family mo. Stay safe and dry sa inyong lahat. Okay? Peace.